sa inyo ha, dahil hindi naman kasi ako ay sinungaling eh. Totoong tao ako. Kung ano yung totoo, yun yung sasabihin ko. Walang kulang, walang labis. Exact pa nga eh. Ito yung utang niya. Dahil nga naniningil ako ng 30,000 sa flight ticket lang yun back and forth. Cebu, from Manila to Cebu. Now ito yung totoong utang niya. Dahil hindi naman natuloy yung movie namin. So of course, babayaran niya yung lahat ng expenses ng pagpunta doon sa Cebu. Now ito yung message ko sa kanya na tumatawa siya. Sabi ko sa message sa kanya, Bertud, total din naman yun natuloy yung movie niyo ni Ilyas. Aside sa ticket na 30,298.22, back and forth yun, ito yung breakdown lahat na dapat isettle mo as soon as possible. Friday na ngayon, so pagbigyan natin ng next week. So sabi ko sa kanya, number 1, yung ticket, yung 30,298.22. Number 2, alangan naman, diretso kami sa Cebu. Walang expenses, of course, meron. So, ito yung expenses na sinabi ko sa kanya. From Cavite to airport sa Naiya 2, gas, yung mga toll gate, 1,500 yon. Breakfast namin, good for 2,000. Lunch namin, 2,000. Dinner, 2,000. Accommodation pagdating sa Cebu, 8,000. Okay, that's May 17, 2025. So 3 days kami doon 2 nights, 3 days. So pag sa May 28, sa May 18, so meron kaming breakfast, 2,000. Lunch, 2,000. May snacks kasi gusto ko mag-snacks eh. So 1,500. Dinner, 2,000. Wala na kaming midnight snack yan ha, kasi nagda-diet ako. Accommodation pa rin pangalawang araw, 8,000. Now, May 19, pauwi na kami dahil nga, dapat yung May 19 na yan, parati kasi siyang, tomorrow na lang. So, nung May 19, nag-message siya kay Direk na, sabi niya, Direk, hindi talaga kaya ng katawan ni Ilyas dahil sobrang sakit. Pero naka-ready pang pang concert. Mga bandang yun eh, bandang 1 PM naghintay kami. And then nag-message ulit si Direk dahil hindi talaga siya nagme-message. So kami yung nag-adjust. Nag-message kami dahil gusto na naming umuwi dahil may trabaho kami pag pag Monday. Si Direk may trabaho. Ako yung trabaho ko, ako yung boss. So walang problema. So nung message namin siya, that day, yung buhay pa si Aida, tumawag si Aida. Sis, na-interview niyo na ba si Miss Beverly at si Ilyas? Sabi ko, hindi pa sis, kasi kahapon pa kami pinahintay nung 18 pa kami pinahintay, May 18 until now, May 19 na gusto naming umuwi kung ano ba to, kung may interview ba or wala ba, dahil hindi siya nagre-reply. Dahil alam niyang kasama ako ni Roland. So ngayon, sabi ni Aida, malapit lang kayo eh. Andyan din siya sa Marco Polo Hotel. Andyan si Beverly at saka si Ilyas. Diyan nag-check-in. So kami naman, nasa isang kami compound. Nasa Marco Polo Condo Hotel kami. Doon din kami naka-check-in. At alam ni Bertud na doon kami sa Marco Polo dahil sinabihan siya ni Aida na andyan din sila Kate. So madali na lang, lalakari na lang andyan na. Tapos ano tong post niya kanina?
Anong post niya kanina? Yung sinishare sa akin, i-cut ko muna yung expenses ha. Yung sinishare niya sa akin, may nag-share sa akin kanina, ito. Bantay ka, Bertud ha. Tud. Ito yung sinishare niya. Kailangan. Atay, nawala. Ito yung share, ito yung sinishare. Ito yung post ni Bertud na I don't know kung na bura na ba, na delete na ba niya to. So sabi niya sa akin, Kate Brios, ano daw? Roland Sanchez, may transaction pala tayo, madam? Di ko alam eh. Amnesia? Gusto niyo mag-interview kay Elias. Hindi kaya ng katawan ni Elias. Kasi may sakit. Pina-check up pa namin. Gusto mo akong magbayad sa ticket mo? Hindi nga kita nakatransaksyon. For your information, sabi ni Derek, magpapabook siya ng ticket pa Cebu. Pinabook ko sa staff. Biglang sabi, ikaw na lang mag-book. Malay ko ba, credit card pala yun ni Derek Sanchez. Sinabihan na kita, punta ka na lang sa office ko, communicate with my accounting staff. Nasa GC ka. Sabi mo, magpunta muna lang sa office. Open po ang office ko, kaya ikaw, Madam Kate, manahimik ka. Hindi ka katransaksyon at wala tayong pinag-usapan. Una sa lahat, hindi ako filinggera na kagaya mo. Kailan ba ako nag-filinggera, Bertud? Oh, ito ha, sinasabi mo, pina-check up mo si Elias. Saan doon? May May 19. Ito yun yung time na yun yung time nagsabi ka na masama pakiramdam ni Elias. Nasa kwarto lang kayo eh. Nasa kwarto kayo ng Marco Polo that day, that time na nag-message kami sa inyo na pinahintay mo kami. Tapos sasabihin mo dito, amnesia ka talaga. Ano bang tinira mo, ha? Bubuyog? Ikaw no, grabe ka ha? Umasta ka sa... Ay naku ka, Bertud ko. Naiinis ako sa'yo. Ayokong ma-stress, Jo. Tignan mo yung ko, Jo. Bawal ma-stress. Bawal ma-stress. GB lang, kwento lang, gano'n. Kalma. Inhale. Diyos. Yan ang sabi mo ha, kanina ha. Breakfast, muntikan ko nang yung coffee ko. Dahil sa pinagsasabi mo na naman sa feed mo. Ha? Bakit ako maningil? Wala ka namang transaction sa akin, Madam Kate. Tang! Blank. How many times ka ba sinasabihan na akin yung credit card na ginamit? Papabook ka sa magpapabook ka sa ticket ni Derek? Ilang oras yon? Kung hindi kami nag-book, wini-waste mo lang yung time namin. Ba't kami pa rin yung nag-adjust? Tapos sasabihin mo sa akin na walang transaction kayo. Wala tayong transaction? Baliw. Siya nga kachat mo. Hindi, si Derek yung kachat niya. Si Aida yung kachat ko. Kasi ayokong mag-chat talaga sa kanya. Si Derek yung nag-chat, pero andyan ako sa gilid. Now, nako, sinungaling ka talaga ha. Babatukan na kita. Akala mo siguro marami pang maniniwala sa katulad mo? Lahat ng pinagpo-post mo puro lahat kasinungalingan. Swerte ka lang dahil ako yung nakaano mo. Thank you din.
Dahil inaaway mo ako. Para malaman sa lahat, paano to siya talaga? Yung style kasi ni Bertud, pa-victim. Biktima kunwari. Biktima kunwari. Ito pa, ang dami pa akong isasabog dito. Kasi sila naman tumatawag sa akin eh. Ganito kasi Miss Kate, ganyan-ganyan. Producer tumawag sa akin kanina. Sabi ko pa nga, Jo, ma'am, mamaya na lang mama kasi may tapusin lang akong mga PO, mga mga sa negosyo ba. So, tinapos ko yun. Mamaya na sila, yung iba na tumawag, balikan ko kayo mamaya. Dahil ito, pinapairita talaga ako ni Bertud. Pero hindi naman ako naiirita. Sabi ko, Nakakatuwa nga. natutuwa ako na, parang sira ulo yung ba? Yung kinakausap. Pero sige lang, kasi psychology kasi graduate ako. So, Sa sobrang haba ng chat mo, tapos comment lang sa emoji. sa sobrang haba ng breakdown ko, tawa-tawa lang siya. Baliw. Tapos sasabihin sa post na, nag-i-interview kayo dahil ganyan, may sakit si Elias. Pero nasa lang. Nasa kwarto lang kayong dalawa sa Marco Polo ng May 17 sa hapon. Nalit pa nga kayo sa gig dahil sa Marco Polo pa kayo. Tapos sasabihin mong kami pa yung mali. Nag-ano kayo sa Marco Polo, Bertud? Sabi ko nga kay late my sister na si Aida. Sis, grabe naman sis. Grabe naming sis. Lang kami dito, nagtanga-tanga lang kami dito kasi wala naman kaming transaction that day sa Cebu eh. Yun lang talagang story interview ni Elias at ni Bertud. 2 days kami pinaghintay sa wala. Ang rason lang niya, hindi po pwede direct, hindi pwede si Elias dahil masamang pakiramdam niya eh. So need pa namin siya dalhin sa hospital, ewan. Isa kwarto lang kayo sa Marco Polo. Andyan din kami sa Marco Polo. Sa Condo Hotel. Andyan kayo sa hotel. Sinabi na namin sa inyo na sinabi na din ni Aida sa iyo Bertud na andyan sila Miss Kate sa Marco Polo. So mas madali lang. Hindi ka makaalis, hindi ka makabangon. Nabikugan ka dai. O ikaw yung may sakit, hindi si Elias. Now karon, so padayon tayo sa breakdown. Okay? Adto ta sa page ni sa messenger ni Bertud. So di ba sinabi ko sa inyo na from May 17 until pag-uwi namin ng May 19, so yung May 19 wala na yung accommodation. Kasi umuwi na kami sa bahay namin. Sa iba-ibang bahay namin. Now, the total ng breakdown ng May 17 is 17,000. Kasi kasama na yung gasoline, yung toll gate, breakfast, lunch, dinner, snacks, accommodation na 8,000. So, a total of 17,000. Sa May 18 naman, na pinaghintay niya kami, so of course, kakain kami, diba? So, breakfast namin, 2,000, lunch, 2,000, snacks, 1,500, accommodation, 8,000. Buti nga, hindi ako nag-breakdown ng sobra-sobra. So, nung May 19 naman, so, going to, na kami, kasi nga, hindi nga daw makalabas si Elias, silang dalawa dahil nagkasakit daw si Elias, pero andun lang sila sa Marco Polo. I don't know kung anong ginawa nila doon sa kwarto. Ilang oras ba sila doon, ewan. So 10,500 yung May 19 namin.
Now, dahil sinayang mo yung oras ko, 3 days, 17, 18, 19, sisingil ako sa'yo ng per dime. Of course, why? Baka hindi mo naintindihan yung per dime, kaya tawang-tawa ka. O, Beverly is watching! Hello, Bertud! Bertud, palakpakan natin! Nandyan na! Yay! My fans! My new fans! Andyan si Bertud! Bertud! Oh, sige! Salamat sa stars! Queen! Nanonood ngayon sa atin i-welcome natin si Bertud. Masigawang palakpakan! O, Bertud! Wag mo akong tawan-tawanan sa ano ko ha, dahil hindi ito joke. Naliitan ka sa 30,000. Ngayon, ito na yung babayaran mo. Yung per dime ko, 30,000 per day. Base sa negosyo ko. Kulang pa nga lang yan eh. Ang 30,000 per day na ano yan, na per dime na yan. Hindi lang yan eh. May discount ka 50%. Kaya 30,000 per day yung per dime ko. So, a total of 3 days na sinayang mo, na binawali-wala mo kami. Anong total nun? 90,000. Ha? Per dime pa lang yun, ha? 30,000 times 3 is 90,000. Okay? So, the total all ngayon, compute natin. Dali kong makakompute, no? Anong total, Jo? 181,298.22 cent. Yan ang babayaran mo sa akin. Now, maliit pa rin sa'yo yan. Sabihin mo kung maliit from May 17, 2025 until the present, pwede kong mag-interest kung gusto ko. Dahil hindi mo ako binayaran. O ngayon, tawa-tawa ka lang. Dahil hindi na 30,000 yung babayaran mo sa akin, ha? 181,298.22 cent. Tapos sabi ko sa'yo, bayaran mo, tawan-tawa ka lang. Tapos gusto mo, si Direk Roland yung pupunta ng office mo. Bakit na-miss mo na ba siya? Sayong-sayo na! Nag-message si Agent Roland Sanchez sa akin eh. Naawa sa'yo or I don't know. Wag na singilin. Sabi ko sa kanya, kung ikaw wag mong singilin, kung marami kang pera, ako maniningil. Kahit piso pa yan, kahit piso utang mo, sisingilin kita dahil maitim budhi mo. Exercise. Hello. Dapat lang. Yan nga eh. Ay, sukton gyud eh. Gamayan siya sa 30,000. Di, ikwintahon na to ang sakto. Almost 200,000 na Bertud. Ngisi pa ka? Emoji pa ka? Kadlaw-kadlaw ka pa da? Ay naku Bertud, bayaran mo ako Bertud, baka ipablatter kita. Sabi ko sa'yo next week ha, tignan mo. Wag mong bayaran si Direk Roland Sanchez. Dahil sabi niya hindi kanya sisingilin. Ako maningil sa'yo. Yung time ko. Sasabihin mo na si Roland Sanchez yung pupunta sa office mo, sabihin mo sa kanya. Siya yung maningil sa utang mo sa akin. Yung sa kanya, i-minus mo, I don't care. Kung hindi siya magpapabayad, marami siguro siyang pera. O nahiya siya dahil lalaki siya, I don't know. I don't care. Ang cute, ano na siya dahil, bakit nagkaganito? Binigyan ako ng
ng ano. Yun. Ang cute. Salamat. Arjud ko ana day, biktima ha day. Ikaw karon ang may utang sa ako, Bertud ha. Sa 30,000, instead na pinaningil, nagsingil lang ko sa imo 30,000, I changed my mind. Uy, ito pa. Basta Bertud, next week ha, kasi Friday na ngayon. Bigyan kitang pagkakataon, baka mag-withdraw ka pa ano na ngayon Friday na. So, medyo ma-traffic. So, punta ka sa office ko, wag mo akong sasabihin na ako magpunta sa office mo. Hindi ka boss. At wag mong sabihin na office mo, hindi mo yan office. Sa kalaguyo mo yan, na Chinese. Diba? Yes. Sabi ni Aida? Sa office ko. Malaki yung office ko. Tignan mo, ang daming computer. Akala kasi nila, nasa Pogo ako. Lur. Kaloka. Yung office niya, katayan ng mga baboy manok sa baba. Katayan na. Oo nga no, ang baho. Diyos ko po. Tapos Sa papahintay. Balintawak. Balintawak ba yung office niya? Balintawak pa yung Balintawak daw yung office niya, but hindi niya office yun. Yun yung alam ni Aida at ni Sis Rufina na pinahintay niya ng 9 hours? Hindi, more than. More than 9 hours. 7 p.m. to 5 a.m. From 7, andun ka eh. Oo. From 7 p.m. p.m. to 5 a.m. to 5 a.m. Una, Walang 7 sabi-sabi. 7 p.m. una. 7 Sabi p.m. niya, last na lang kasi 9 p.m. sunod. 9 p.m. Tapos sumunod 11 p.m. Tapos 1 a.m. patapos na daw. So parang kayong tanga, parang tayong tanga doon, no? Tapos pinauwi na kita kasi Buti na lang umuwi na lang ako at saka si Derek Roland. Hindi mo sa kayo kontrata. So ilang oras 'yon lahat? 5. Grabe siya makapaghintay talaga, oh, parang 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 11 hours. 11 hours. Nung mga 8 hours umuwi na ako eh. Sabi ko kay Aida, ang daming producer naghihintay sa kanya. Pati mga media, no? Mga kaibigan natin, andun din, nakatunganga lang, oh. Tulog na sila, eh. Sabi, coming na. Wala pa rin. Papunta na. Sus, Diyos ko. Kung ako lang yung, yung producer talaga, hindi kasi ako producer nun, yung iba yung producer, talagang malilintikan kita. Bertuda ka. Tapos sasabihin mo, offices, sa press con kasi sabi niya, nakikita nyo ang daming mga computers. Office, kakapraso lang yung Dahil yung namin, yung mga interior. Wala naman kami makitang sample ng interior mo doon eh. Puro mga Chinese sign. Kaya, sabi ng iba, pugo ba to? Dahil puro mga sticker na kasign na Chinese. Puro mga table. Ang iba wala. Puro mga computer. So ano bang sasabihin nila na parang pugo? Pero girl, wag kang girl, hindi mo yun office girl. Narintahan niya, although malaki talaga siya. Mga parang hunted office. Ng mga tiles. Supplier ng mga tiles. Pero wala naman, sabi niya, mga interior negosyo. Wala namang makikita dun eh. Punta kayo. Makikita nyo dun mga upuan. Computer. Kwarto, maraming computer. So, anong thanks sa mga tao? Kaya kasi nauso yung pogo, kaya you think niya nagpupogo. Di ko alam kung anong ginagawa doon. Kasi sabi mo kasi, yung negosyo niyo, yung mga interior, whatsoever, asan yung mga sample dahil ni isa wala doon? Nilibot na namin, kahit CR wala doon, puro Chinese CR lahat. nasa dulo. Puro Chinese na sticker, ano yun? At saka hindi mo office yun, ano ka ba doon? Trabaho yung Mayor Duma ka ba doon? May kantin na malaki. Mayor Tapos may CR na dalawa nakakatakot sa dulo. Oo nga, may multo pala daw sa CR doon. May multo si Jo. Kung nakakatakot, parang may sumusunod sa CR, napakalayo. Tapos papahintahin mo lahat ng mga producer. Hindi lang isang beses, hindi lang isang producer ha. Meron pang isang producer. Pinahintay mo ng
4 p.m. 4 p.m. kayo mag-meeting. Dumating ka 11 p.m. na naman. 7 hours? 7 hours? So, attitude mo talaga yan. Nagpapahintay ka. Uy, sarap mo batukan kaya, no? Sarap mo batukan, kailan mo manager siya, parang hindi niya alam time management. Hindi siya manager, Yaya Bells. Siya yung Yaya Bells. Now, kahapon, yung nag-live ako, medyo ngayon nakatulog-tulog na ako konti. Tumawag ako kay Attorney Topacio. Oh, pakita ko sa inyo, ha. I-screenshot ko yung breakdown para. Hi, Doc. Thank you, Doc. Iba mag-Bisaya ka ng isog ka magsulti ba? Pag Ilongga dire malumanay na pod. Asa man ako itagod ni Jo? Yung para makita nila yung breakdown. Itag sa ano. Itag mo sa live. okay. Sige, itag ni Jo yung breakdown para transparent ba, makikita niya. So now kahapon nag-ano kami ni Attorney Topacio, nag-live video. Sabi ko kay Attorney Topacio, kasi we're friend. So hindi din ako nangingialam, no, kung ano yung kontrata nila. Hindi ako nangingialam kasi ano yun professional matter yan sa ano. Ang sinabi ko lang kay Attorney Topacio yung totoong nalalaman ko. Dahil alam ko na si Attorney Topacio hindi niya alam kung ano talagang totoong virtud na yan, kung ano talaga ang totoo. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ito yung ano. Pakita ko sa iyo yung nag-picture kami ni attorney sa ano lang, sa screenshot ko lang sa tawag ni sa cellphone. Yung nagtawagan kami. So sinabi ko lahat kay Attorney Topacio yung nalalaman kong totoo. Hello, kuya. Sabi niya, nagulat nga siya eh. Ay, ganun ba? Yes. Hindi lang yan, attorney. Hindi ako nagmamarites kay Attorney Topacio. Pawang katotohanan yung sinasabi ko. Kabaliktadan sa interview ni Bertud. Ulul lang ang maniniwala kay Bertud. Tess, ano pa? Tumawag si Claudine. Tumawag si Claudine sa akin. Sabi ni Claudine, kasi ano din yan sister din yan ni Aida for long years. Sobrang galit sa Claudine. Tinawagan niya ngayon. Attorney niya si Attorney Topacio at best friend niyang dalawa na yan O ano ka ngayon, Beverly? I don't know lang kung i-withdraw ba ni Attorney Topacio. Hindi ko alam. Or baka may agreement na sila. Basta hindi ko lang. But I'm happy na alam na ngayon ni Attorney Topacio ang totoong Bertud at totoong Beverly. Labad-labad, galabad-labad ang ulo. Hello, San. Hello, sis. Okay. May tumawag pa sa akin kanina din. Yung manager ko. Hindi ko na lang sasabihin kung sino name niya. Nak! Sabi niya, Nak!
Yung ano ba yan? Yung ano ba yan? Hindi ko na sasabihin kung anong tinatawag niya kay Bertod. Ang tawag niya kay Bertod. Yung anak-anakan ko